Haribol po, ako po si Evelyn from Cebu, isang OFW dito sa Hong Kong. Nung una kasi, nung bata pa ako, lagi na akong malungkot. Nag-i-exist sa mind ko yung mga tanong na, ano ang purpose ng buhay? Bakit ako nandito sa mundong ito? Sino ba talaga ako? Saan ako pupunta pag ako'y namatay? So hanggang sa nagdalaga ako, nag-i-exist pa rin yung tanong na yun sa isipan ko. Napapaisip nga ako kung yung pag-iisip ba na ganun is normal at bakit siya nag-i-exist sa consciousness ko. May nag-advise sa akin na siguro magiging masaya kapag pumunta ka ng Manila. So nagpunta ako ng Manila, nagkaroon ako ng iba't ibang relasyon. Alam mo yung after ng intimate moment nyo, tatalikod ka, nararamdaman mo pa rin yung emptiness. Alam mo yung takot kang iwan ng lalaki, pero kahit andyan yung lalaki, hindi niya nasasatisfy yung emptiness na nararamdaman mo. Hanggang sa tinry ko ang networking. So dun sa networking, dun ko unang narinig ang salitang meditation. Pero yung meditation na itinuturo doon is paano ka mag-visualize ng gusto mo sa buhay. Paano ka gumawa ng dream board. Dun sa dream board, nilagay doon is yung anong sasakyan ang gusto mo, anong kulay, anong brand, magkanong savings ang gusto mo, bahay, travel. So yun ang itinuturo doon. Para akong asong gala na naghahanap ng shelter. Nasabi ko, ano nangyari sa buhay ko? Lagi akong napapalpak, lagi akong nasasaktan, lagi akong napapahamak. Hanggang sa, nung hopeless na ako, naisipan ko, try ko kayang mag-abroad. Baka pag nag-abroad ako, magiging masaya na ako. So, nung unang dating ko naman dito sa Hong Kong, na timing naman na yung bahay ng amo ko, ang higaan ko lang is sobrang liit. Parang kabaong, kasya lang yung isang tao. So, hindi ako makakatayo kasi mababa lang yung kesame niya. Doon ulit kumatok yung loneliness, emptiness na hindi ko ma-explain kung bakit. Gusto kong malaman bakit nararamdaman ko ngayon yun. Hanggang sa, ang ginawa ko, sumulat ako sa dilaw na papel. Ang sinulat ko doon is, Lord, I want to know you more. Who are you? I want to love you. I want to serve you. So, ang ginawa ko, dinikit ko siya sa kisame. So, bago ako matulog at pagkagising ko sa umaga, nakikita ko siya lagi. So, hanggang sa everyday off ko, nag-hiking ako, tinry ko yung yoga stretching, pilates, aerial stretching. So, hanggang sa one time, nag-desire talaga ako na sana may mahanap akong life coach. Sana may mahanap akong mentor na alam mo yung walang hinihiling kapalit, na willing kang tulungan sa buhay. And then one time, dumaan sa wall ng Facebook ko, yung Living with Meditation page. Na-attract ako kasi unang makikita ko doon, mga bata, may matanda. So nagkakantahan sila. Sabi ko, anong klaseng meditation to? Kasi ang pagkakaalam ko sa meditation, just sitting down silently, hirap na hirap akong mag-focus Pero bakit sila napakasimple lang? So, doon na nag-start, nag-message ako doon at nag-schedule ng class one-on-one. Doon nasagot lahat ng tanong ko nung bata pa ako. At yung effect niya sa akin, while I'm chanting on my japa beads every morning at nighttime bago ako matulog, ang effect niya is ever satisfying, ever fresh. Lahat po tayo naghahanap ng kaligayahan, naghahanap ng shelter, naghahanap ng totoong kaibigan. Kung gusto mong sumaya rin at ma-experience yung totoong happiness na hindi natutumbasan ng makamundong kaligayahan, itry niyo po ang process na ito. Paano mo ngayon malalaman ang kaligayahan na hinahanap ng puso mo? Ang unang gawin mo is makilala kung sino ka ba talaga.